Hi mga ka-tips, kamusta? Welcome back sa Print Tips. Ayan, so huwag nyo muna isipin or pakinggan yung mga maingay sa labas dahil nag-aayos po kami ng bubong kasi nga binagyo ang Nueva Vizcaya at dito po ang sentro sa amin. So may nagre-request po sa atin ng costing po ng kalendaryo. Ayan, so ito po ay 12 pages po na kalendaryo. So ibig sabihin medyo marami-rami pong printing yan kasi 12 pages po per set ng kalendaryo. Okay, so alam ko po marami po kasing kinakabahan pagdating sa costing kasi nga yung karamihan nagbebenta po nito around, pag sabihin natin sa mga large scale siguro mas mura pang bigay nila sa ganito kasi nga gamit nila doon mga offset printing saka mabilis yung production po nila. Pero sa atin ng mga small scale business nagre-range po yun ng 35 pesos to 40 pesos per set, no, ng isa pong ganito. Okay, so ngayon i-share ko po yung simpleng computation po ng costing po niyan, no, based po sa 150 sets po ng commercial calendar na 12 pages. Okay, so let's go. Okay. So mga ka-tips, so ito po yung aking ginawang simpleng Excel lang, no. Hindi po ito format or hindi po ito template. So ginawa ko lang po ito para ma-explain ko po sa inyo kung paano po ako nag-come up sa 24 pesos, ano. Na yan po yung cost po ng isang set, 24 pesos. Kumbaga yan yung puhunan mo sa isang set. Okay? So ngayon, so yung mga material po natin, yung long bond paper na 8.5 by 13 inches. So dito sa amin kasi syempre 500 piece per rim naman po yan at nabibili po yan sa amin 285 pesos po per set or per rim na 500 pieces. So kung bibili po kayo siguro depende sa area, baka mas mura po yan sa iba. Kung online nyo bilhin baka mas mura at kung kukuha po kayo ng bulk or box po nyan siguro mas mura nyo makukuha. So ang cost per piece po niya nasa 0.57 pesos. Pero since isang set po natin is 12 pages, so 0.57 times 12 magiging 6.84 po yun. So yung isang set po ng kalendaryo, yung bond paper lang po ay 6.84 pesos na. So yun po yung pinakamataas, ano. Sa metal clip naman ay nabibili ko yan 218, yung 100 pieces po na 8.5 inches na metal clip, pang long yon. So ang presyo po niya ng isa ay 2.18. So sa isang set isa lang naman magagamit mo, so 2.18 pesos po ang magagastos nyo po doon. And then sa may ink naman, so dito kinakabahan yung iba kasi nga full print yon yung calendar. Actually full print yan, minsan colorful po yung mga design po ninyo. Kaya ito po yung nakakabahala, no? Kasi baka mapagastos sa ink, baka lugi sa presyo natin. Pero hindi naman po, ano. So, dun sa design na nakita po ninyo, na printin ko po, ang magagamit po dun is around 2 bottles of each color, CMYK. Pero actually hindi siya saktong 2 bottles. May matitira pa dun. Pero niround ko na lang siya ng 2 bottles per color. So kung 8, ibig sabihin 8 bottles na po yan ng 100 ml. So nasa 760 kasi 95 pesos ang isa. So ang cost per bond paper no na print ay nasa 0.42 pesos lang. So 760 divided by ano po yan? Kasi yung 150 sets ay nasa 1,800 prints po yun. So kung i-divide mo 760 sa 1,800, so lumalabas na yung magagamit mong ink sa isang bond paper ay 0.42 pesos lang. Kung ito times mo yan sa 12 pages per set, no, magiging 5 pesos po yung magagastos nyo sa ink, ano, combined ink na po yan. Yan, so hindi naman siya ganun kalaki. So yun sa 12 pages, yan lang yung mako-consume nyo na ink. Okay? So naka-base na to dun sa experience ko sa 150 sets So parang ano yan parang sa motor. So kung nag full tank ka bago ka pumunta sa isang lugar dan pinagasan mo ulit, makikita mo kung ilan yung magagastos mong gas. So ganun yung ginawa kong experiment dito sa 150 sets. Okay?
So, pwede kayo mag-markup. Actually, markup nyo na to is for labor, 5 pesos per set. Pero mataas po yan, no? Actually, kita nyo na rin yan. Yung labor na yan ay kita nyo na yan. Additional income yan. Pero, ilalagay natin siya sa costing. Itong maintenance para sa printer nyo yan. Okay? Pero itong labor na to, automatically sa inyo pupunta po yan. Pero ilagay din natin siya sa costing. So, kumbaga, naka-secured na po yung kita niyang 5 pesos po dyan as labor. Okay? So, lumalabas mo na 24.909 yung mapuhunan po ninyo sa isang set po ng commercial calendar na 12 pages. Pero kung ibebenta nyo yan is 35 to 40 pesos per set, no? Kung hindi naman tumawad yung customer nyo sa 150 sets, di 40 pesos, malaki ang kita ninyo. So, ang markup ninyo dyan nasa 11 to 16 pesos per set. So, ang net income ninyo dyan ay 1,650 to 2,400 pesos. Ang production time ng 150 sets, kung gamit ninyo ay yung mga ganitong printer lang, ay nasa 2 to 3 days yan. Okay? Dalawang printer. And then, yung daily net income ninyo around 550 to 800 pesos, hindi na siya masama. Mas mataas pa yan sa minimum wage. Okay? Ayan, so may mga negosyo po dyan ng printing. Hopefully maintindihan po ninyo to kasi iba't iba tayo ng diskarte ng pagko-compute ng ating mga costing. At sa mga hindi naman po wala naman pong printing business, huwag nyo pong sabihin ay mura lang pala yung puhunan ninyo. Ano? So hindi nyo pwedeng irason yon kasi ang business kailangan mabuhay yan. So kailangan mag-markup kami para kumita kami at para magpatuloy yung negosyo namin. So since nakita nyo 24 lang pala yung puhunan nyo dyan, ba't yung binibenta ng 40, di ba? So hindi namin pwede ibenta na 25 pesos lang o kaya 26 or 27 pesos yan kasi consider nyo may mga rejects yan, may mga rejects din po yan. So kailangan meron po kaming contingency fund. Okay, at saka yung pagod at puyat din yan sa nagnenegosyo. So hindi nyo pwedeng irason na mura lang pala pero mahal nyo sinisingil. Okay? So yun po yung costing. Hopefully makatulong po sa inyo sa mga nagtatanong, no? Kasi natatakot na magnegosyo ng ganito kasi ba sila'y malugi. So actually hindi naman. Okay? So yun lang, hopefully may natutunan po kayo. Please follow the print tips. Bye bye.